Ako po si Joanne Beverly Lao Gozales ng lokal ng Bungabon, distrito ng Palayan City, Nueva Ecija. Ako po ay graduate ng Bachelor of Laws at pasado ng Bar Exam 2023. Isa po akong clerk sa Regional Trial Court ng Cabanatuan City. Ako po ay isang diakonesa. Dati po akong Katoliko at tagalikom ng abuloy kapag may misa. Palagi din po ako noon na angel kapag may panuluyan, pagka magpapasko. Bilang magdadasal, hinubog po ako ng aking lola na palaging nagdadasal. Pagtungtong po ng alas 6 ay nagdadasal na kami sa aming altar sa bahay. At kabisado ko po yung mga dasal, mga misteryo ng hapis, mga luwalhati. Kaya po hinubog ako na maging masigla na Katoliko. Naalala ko po noon, pagkatapos ng eskwela, magkatapat lang po kasi yung eskwelahan namin at ang simbahan. Palagi na po kaming nakaluhod na nagdadasal mula sa dulo ng pintuan hanggang sa altar. Nabago po yung pagkakilala ko sa relihiyon nang maimbitahan po ako na makinig sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo. Na may nag-imbita sa akin na kung pwede ako na makinig. Tinry ko rin naman po na makinig at nabago nga po yung aking pananampalataya. Nung una po, pagka may nag-iimbita sa akin na Iglesia ni Cristo, ginagawa ko po ng paraan para hindi naman po talaga ako magpunta kasi ayaw ko po talaga. Hanggang sa dumating na rin po yung time na pinagbigyan ko po siya at nakinig nga po ako na dumalo po ako ng pagsamba. Nagulat po ako kasi iba po yung pagsamba na nakagawian ko sa Katoliko saka sa Iglesia ni Cristo. Yung comparison po malayo. Magkaiba yung upuan ng babae at saka ng lalaki. At tahimik po talaga. Walang nag-uusap at lahat po ay taimtim na nakikinig at nananalangin. Kumpara po sa nakagawian ko na maaari ka namang mamili kung saan mo nanaisin na maupo. Nabago po ang aking pananaw sa pananampalataya nung masuri ko po na iba talaga yung mga nakagawian ko na paniniwala sa Iglesia ni Cristo. Sinusulat ko po yung mga naririnig ko na sinasabi ng ministro para pagdating ko po ng bahay, mache-check ko po kung tama po talaga yung mga talata ng Biblia na binabanggit niya po. Maraming beses po na ganun ang ginagawa ko hanggang sa nalaman ko po talaga at natutunan na totoo nga po talaga yung mga sinasabi ng ministro na base po talaga sa Biblia. Nung malaman ko po na totoo nga po at base sa Biblia ang lahat ng aral ng Iglesia ni Cristo, noon po ako nagdesisyon na ipagpatuloy na po ang pagdodoktrina. Yun po ay taong 2002. Ang mga aral po na napakinggan ko sa Iglesia ni Cristo na tumatak po talaga sa akin ay yung hindi po talaga tatlo ang Diyos. At ang Diyos po ay isa lamang at yun ay ang Ama. At wala po sa Biblia yung tatlong persona. Naunawaan ko rin po na ang Iglesia ni Cristo lamang po ang maliligtas. Kaya tinanggap ko ang katotohanan na yon ay dahil yun ang nakabase sa Biblia. Bilang nag-aaral ako ng law noong mga panahong iyon, naghahanap ako ng mga batayan o mga saligan kung bakit ko paniniwalaan ang mga aral na yon. Kung kaya't sinuri ko yon na napatunayan ko na yun talaga ang nakalagay sa Biblia. Nabautismuhan ako sa lokal ng San Mariano, San Antonio noong April 2, 2003. Nung araw ng bautismo ko, pakiramdam ko ay hindi na ako yung dating ako. Naramdaman ko na
may panibagong pagkatao na naramdaman ko noong araw ng bautismo na yun. Nakinilala ko na napakalaking biyaya sa buhay ko na maging iglesia ni Cristo ako at pinangangarap ko rin na habang buhay ako maging iglesia ni Cristo at maibaon ko to hanggang sa kamatayan. Maraming bagay sa buhay ko yung hindi ko naramdaman noong araw bilang Katoliko kumpara sa ngayon. No? Ngayong iglesia ni Cristo ako, wala akong bagay na hindi ko kayang pagtagumpayan, lalo na po sa mga aspeto ng problema at pagdadala ng buhay na ito. Malaki ang kinalaman ng panalangin at saka ng pagdalo sa pagsamba. Yung mga pagtuturo ng ka Eduardo V. Manalo na napapakinggan ko sa mga pagsamba ay nagsisilbing saligan sa pang-araw-araw kong buhay. Kaya may papangako ko sa Panginoon na lahat ng kung ano mang meron ako o matanggap ko ay ihahandog ko rin po sa Kanya. At magpapatuloy po ako sa kasiglahan ng paglilingkod sa Iglesia ni Cristo hanggat ako'y may buhay.